So, ayan po, magandang araw muli sa inyo lahat, mga boss, mga ma'am, ayan, mga sir. So, welcome again po sa JLAT Vlog. So, for this episode na naman po natin, andito pa rin po tayo sa bayan po ng Victoria, Tarlac. So, pangatlong lote na po itong tinitignan po namin ngayon sa araw po na ito. So, ito po ay may sukat po na 1.3 na naka-along the highway pa rin po siya. So, halos lahat na tinignan po namin dito, may mga, ano po, talagang along the highway po lahat. So, hindi natin po problemahin yung kanya access road dahil 4 lane po yung kanyang highway, national highway po. Yan po, ito po ay Victoria Gimba Road. Ayan, Victoria Tarlac Gimba Nueva Ecija Road. Ayan po, at ito nga po ay ang maganda rin po dito, meron din po siyang irrigation po. Ito, so ito po yung property, simula po dito sa pila-pila to. Ayan, diretso po yan at hanggang dito po sa may poste po ng kuryente tsaka internet connection po. So hanggang dito po yung kanyang entrada. Ayan po, mga estimate ko na sa mga 20 to 25 meters po siguro ang kanyang entrada. So diretso po yan. Ito nga po ay ang presyo po ng property nito ay 5 million. Negotiable pa po ito. Ayon po sa source po namin, sahod daw po din sa yung capital gain tax, 5% ng ahente at yung documentary stamp po. Si buyer naman po sasagutin niya, transfer of title, deed of sale, professional pinamaglalakad ng title kung sakaling ipapalakad nyo sa amin. And then yung kanyang relocation survey, pag-usapan nyo na lang po ni seller po. Ayan. So dito po sa harap ay yun nga po, may tubig po ngayon dahil may laman po yung irrigation. Kagaya po sabi lang, may mga tanim po silang mga palay. So ito di na natin na palay. At yun po nga po yung yung ibang portion po doon po sa kabila ng irrigation canal tsaka irrigation road po. So yun po, diretso po yan. Kung nakita yung mga green na po yan, yan, sabagay yung kabila ng green din eh. So panoorin nyo po yung kanyang drone video para makita nyo po yung boundary o line. Lalagyan namin ng marking yung boundary ng property. At ito nga po ay TCT title ito, TCT title na po ito. At boss, buhay pa yung nakapala sa titulo? Buhay pa? Clean title. Clean title. So clean title ito po ito. Buhay pa yung nakapangalan sa titulo. Boss, tax updated. Tax updated. Tax updated. Bayad yung buwis. Tax updated daw po ay sa source po namin dito. So ang source of water po dito, yung irrigation canal para sa palayan, tapos yung inumin yung panghugas panlabas. Siguro di po na po, di ko lang po sure kung meron na pong nawasa dito. May nawasa na ba dito? Meron na? Meron na. So may nawasa na daw po dito, kaya magpapakabit na lang po tayo kung sakasakali po. So hindi ko na pumapunta doon sa kabila dahil wala na po ako dadaan dito dahil mga tubig lang po yung laman ng pilabil dito. So yun nga po, tignan nyo po, ang luwang po ng kalsada, 4 na linya, kaya hindi po mahirap puntahan. Kahit yun nga lang po ay kailangan natin tabunan dito harap para makapasok po yung sasakyan. At maglalagay po tayo ng culvert po doon sa may at mga box culvert lang doon sa irrigation canal para makatawid po tayo doon sa pero may daan naman po yun eh, kasi road naman po yung kabila sa may irrigation canal, tapos irrigation road po yan. May yan, may pasukan po yan, siguro sa Pandora po siguro yung pasukan nya pag ganun po, para makapunta po doon sa kanyang farm o farm sa may kanyang bukid. So dito sa harap pwede nyo gawing pang residential o pwede nyo gawing pang commercial po. Kung saan pwede tayo, pwede na solicitation, pwede naman po. Dahil malawala po yung kanyang entrada na sa mga 20 meters po siguro yung kanyang entrada. At pwede rin pong pang hardware. Ayan. Tapos ano pa, ayan nga po, sa bandang likod pwede nyo na pong yan, kahit yun nga po, kahit palay na lang po itanim nyo sa likod para at least meron po kayong aanihin. Parang ano po, pamalit sa gastos or paunti-unti pong maibalik yung inyong nagastos po, o parang return on investment po. So may acacia po dyan. Yan po yung boundary sa acacia. Diretso na po yan. Siguro sabi ko lang, siguro nasa mga ano to,
kulang-kulang 1 kilometro na naman to sigurado. Ayan, kulang-kulang 1 kilometro po yung kanyang length. At ito nga po ay puro bukid po yung katabi. Ayan, dito mayroong bahay dito, may bahay dito, ewan ko lang, baka resort pa nga yan eh. Ayan po, tapos may mga solar light na at ano pa. Ayan po, talagang maganda po itong property nito para sa pang business, pang farming. Maganda po siya at hindi po tayo tsaka may mga internet connection na rin dito, power line andyan na, kaya hindi natin po problemahin yung mga pangailangan natin. Palengke, malapit na po yung palengke dito. Tapos T-Plex exit sa Victoria, malapit na rin. Maynila, malapit na rin po yan. Mga kulang-kulang 2 oras po. 2 oras po, sabihin na lang po natin yung biyahe papunta po rito sa property nito. Sa Baguio, malapit-lapit na rin po yung Baguio. Siguro mga 1.5 hour. Ayan. O baka wala pa. Depende nga po yan sa flow po ng traffic. Ayan. So, panoorin nyo po yung kanyang drone video para makita nyo po yung pinakadulo po ng property. Kasi yun nga po, di ako makakapunta dun sa ibang portion ng property dahil nga po may tubig po sa harap. Kailangan po tapunan para ma-level po natin sa kalsada. Ayan. So may ibang katanungan po kayo regarding po sa property na ito, ay tawag lang po kayo sa akin para masagot ko po yung katanungan nyo. Ulitin ko po, ang area po ng property na ito ay 1.3 hectare. Clean title po ito, TCT, Torrents. Buhay po yung nakapakana sa titulo. Ang presyo ng property 5 million, negotiable pa po yun. Sagot daw po ni seller yung capital gain tax, documentary stamp at yung porsyento ng ahente. Si buyer naman po sasagutin niya yung nga po transfer of title, deed of sale, professional pinang maglalakad ng titulo kung ipapalakad nyo sa amin, and then yung kanyang requisition survey, pag-usapan nyo na lang po ni seller. Pwede naman po kayo maghati na lang o ayun nga po, pwede paghantian nyo na lang, pwede naman po yung ganun, pwede na po sa usapan nyo. Ayan. So, hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.